problema siguro natin kasi kaya kung minsan maraming mga krimen din eh. Gawa rin niyang kakulang, gustong magtrabaho, wala makuha ang trabaho. Sa katulad niya na may kinikita ang bawat isa, hindi siguro makakaisip ng masama yan. Marami talaga tayong kababayan na ayaw naman din gumawa ng masama, pero napipilitan dahil siguro hindi mo naman hihintayin mamatay ka na lang sa gutom. Ako, hindi ko masisi rin na kung bakit may mga taong ginagawa yon. Tinuturo rin namin sa lahat ng gustong matuto. Gumawa ng kaalinman doon sa produktong binibigay namin ng pagtuturo, ng sabon, ng dishwashing liquid, fabric softener, o kaya tuyo, suka, patis, na wala kaming hinihintay na bayad. Libre. Ang katwiran nga namin dito ito lang ang may bibigay namin sapagkat ito lang ang alam namin ibigay. Siyempre, mas natutulungan mo yung mga tao. Nung una, kasi sabi nga nung iba kong mga kakilala, baka dumating ang panahon na kakumpetensya mo na rin yung mga tuturuan mo. Pero nagsimula ito nung magsarili na ako. At nakita ko rin naman na sa halip na maging kakumpetensya ko sila, ay naging parang katulong ko pa nga siguro dahil sa dumami sila eh. At nakikita ko naman paano ko sila magiging kakumpetensya, katulad halimbawa nasa Palawan, o nasa Samar, o nandito sa parting Norte, o kaya nasa labas ng Metro Manila. Ay kung yun nga lang Metro Manila, hindi ko naman makayang supply o dalhan ng mga produkto ko. So bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon yung iba na kumita rin, na may kakayanan din namang gumawa, may kakayanan din namang magbenta. Maraming naghahanap ng trabaho, pero wala silang makuha eh. Kung nakita nila dyan, may libreng pagtuturong ganyan. At sa isip nila, kaya nilang gawin yung nandyan, kaya nilang magtinda o pagkatapos silang gawin yung produkto. Si Mang Doy na umaga bumibili, sa hapon bumibili, siguro dahil dun sa kakulangan din ng kanyang kapital, parang kung ano na lang yung kaya niyang bilhin, bibili niya yon. Akala ko nga nun si Mandoy yung daladala niya sa karitong bata, akala ko anak pa niya yun, yung pala apon niya na. Wala na raw yung asawa niya, 90s pa yata, at nakasakit yun, kaya yun. Pagkatapos, titimplahin, ilalako, pagdating ng hapon, naubos yung kanyang tinda, bibili uli, at ganun halos araw-araw. Sabi niya, minsan nabanggit niya sa akin, dati silang gumagawa ng mga air freshener at saka kung ano-ano pa. At sabi ko, baka magpagkakataon, hahanap tayo ng market ng mga, parang yung albatros ba yun? At pagka may siguro gagawa tayo, ikaw ang gagawa, sabi ko. Ang katwiran ko is mabigyan ko siya ng dagdag na kita. Ngayong panahon ng krisis, siyempre gusto kong kasama ko rito yung mga kasama ko ngayon sa trabaho na kaming lahat ay pare-parehong kahit papano ay makaangat pa, makapamuhay ng isang buhay na hindi man ganon sagana ay yung nakakaraos ng 3 bisis isang araw. Mahalaga naman sa bawat isa yung mangarap ka rin. At tulungan natin, kung hindi man nangangarap yung mga kasamahan natin, sapat na sa akin yung makaraos ako ng, ibig sabihin yung kumari, wala nang ang utang, makaraos lang ako ng ganun, sa akin ayos na. Pero siyempre, wala namang kung kumita ka ng mas sigit pa. Ako si Crisanto Johnson, ito ang kwento ko. We'll tell you another story about a woman who scrubs out a living in the back rooms of Jansons. This is the story of Rosalinda.
Ako po si Rosalinda po, miss lang po, 31 years old po. Hindi ko nakita na magulang ko po eh. Basta bata pa lang ako, pinampunaw ako. Kailangan po ako nag-aral po, naghuhugas po ako ng bote. Kaya ho nakatungtong ako ng grade 4. Huminto na ako kasi ganoon din, nahihirapan din ako labas papasok sa tanghali. Maghuhugas ng bote pag-uwi. Pagdating ko sa bahay, magluluto, mamlansya. Pag hindi ko ginawa yan, papaluin ako, bubugbugin ako. Kaya ginawa ko na lang, huminto ako sa pag-aaral. Yun, nagrebelde ako. Kaya nagpag-asawa ako ng maayos. Disisaysa ako yun nung nag-asawa po ako. Nakilala ko po, asawa ko po doon sa hugasan ng bote. Doon ko po siya nakalala. Doon kami nagsama. Kala ko po, maayos ang pagkalagayan ko sa kanya. Binubugbog po ako. Iniwan ko siya. Nagganap ako ng trabaho dito. Dito ako bumaksak sa hugasan din ng bote. Mga anak ko na sa akin po. Inalagaan ko sila ng maayos. Mabuhay lang po kami. Ngayon, masaya po kami. Mag-iina. Pinag-aaral ko ng mga anak ko. Ano lang ho, hindi ko na kaya. Kasi 4 na ho sila nag-aaral eh. Kaya nahinto po yung 3. Hindi ho nakatapos. Pag maluwag-luwag na ako, pag-aaralin ko sila na maayos. Ang anak ko po nag-aaral ho, 14 ho. Hindi ho nakatapos kasi wala akong mabigay ng assignment. Wala akong mabigay ng ganon-ganon. Papasok ko lang kain. Papasok sa umaga, uwi, wala pa maabot ng pagkain. 11 yung lalaki ko, 8 yung babae ko, yung pangatlo ko, yung pangapat ko, 6 po. Konti lang nakukuha ko ng sahod dito. Makukuha ko lang 300. Pinagkakasya ko na yung 300 para makakain lang kami ng maayos. Basta importante sa amin, may bigas lang kami naka-stock. Bali na ulam. Madili lang magdilensya lang ng ulam ho. Chicharon na mamiso lang ho. Ayos na ho sa amin. Basta magsama-sama lang kami pamilya, mga mag-ina. Eh lang ho kailangan ko. Wala na akong pakialam po sa asawa ko kasi hindi na kami nagkikita po. Kung magbibigay naman siya po, salamat na lang po. Kung hindi, salamat na lang po sa akin. Basta anak niya, hindi ko pinabayaan. Pinakita ko sa kanya, tumaya ko sa sarili kong paa. Manghingi mga anak ko, may batok, may sapok, may mura. Kaya ako hindi na lang ako nanghingi. Kasi ayoko mumurahin ako ng patalikuran eh. Mabait ako sa mabait, huwag lang ako mamurahin sa mga anak ko. Di man ako nangingi sa kanila ng pangkain. Hindi ako humingi ng tulong kahit magkasakit ng mga anak ko. Gumagawa ko ng paraan kung saan ang kukuha ng gamot. 6 months ang gamutan ng lalaki ko. Di ko alam kung kakain pa kami, kung hindi, nahuhuna ko yung gamot. Kinikita ko lang, 900 lang isang linggo. Kuhulang pa kung yung gamot, 800. Di wala na matitira sa akin, 100 na lang. Bibili ng kalahating bigas para pagkakasyahin. Nag-iisip naman ako para bukas. Ayun ang iniisip ko, kinaya ko kahit masakit sa akin. Kinaya ko kahit hindi na ako kumain, makakain yung mga anak ko. Nakatira po ako sa Letre, Kadima. Yung nasulugan po kami, nakakuha kami ng pwesto. Ngayon, konting lang, trapal lang. Bibili ako ng hero dyan sa jam shop. Kung pinupukpo ko na lang, samantala lang naman eh. Okay na sa akin yun. Basta matirahan lang namin mag-iina. Ginagawa ng anak ko, nananampot ng mga baka, ng mga pako. Binibenta ho. Tapos para magkaroon ng merienda. Yun ang, para makakain sila ng magkapatid. Pagising ko po, na may pagkain na sila. Katapos yun, pagdating ng po, nung tanghalian na po, punta dito sa bodega, mangingi ng pagkain. Sabi ko, mangutang na lang muna pag uwi ko, pag nakabali ako, babayaran na lang natin. Pagdating sa Johnson, magkano na ako, magdidikit na ng galon, maglilebe, magsisilido ng toyo, suka, magtatali na ng bote ho. Maganda naman dito ho. Gumagawa ka ng magandang bagay, na marami ka natututunan. Magaling ako magugas ng bote. Ang lahat ng pasukan ko,
Paborito pa ako ng mga napapasukaw ko kasi malinis ho ako magugas ng bote. Hindi ako natatanggal kaya lang ho, inaano ko lang, mahirap lang ho. Tapos lahat ng natutunan mo rito paggawa ng toyo, suka, ketchup, naintindihan ko yun. Yun ho, masaya naman ho, maganda naman, walang anuhan ho, walang inggitan, walang anuhan, mabait po sila. Natatakot ako mawala ng trabaho po. Kung mawala pa ako ng trabaho, mga anak ko po, kawawa. Nagumpisa po ako, naghanap ako, nagikuto ako, tapos nakita ko to may wanted do. Wanted po hugas ng bote, tapos pumasok ako pakyawan. Nawa nila akong arawan. Tinanggap ko na yung arawan ho. Alang-alang sa mga anak ko lang ho. Yung parang mabuhay lang yung mga anak ko. Wala na ako pahinga, pagdating ng linggo maglalaba. Maglalaba ako sa ibang bahay pagdating ng linggo. Hindi ko na iniisip ng sarili ko. Anak ko lang iniisip kasi wala man akong mabigay sa kanila. Ay nang binibigay ko sa kanila makatapos lang sila sa pag-aaral. Ayun ang sa akin. At hindi ko sila mabigyan ng pagkabukasan para sa kanila. Wala akong bibigay sa kanila ng yaman. Ayun ang kabukasan nila. Kung magandang pagkabukasan nila, pagtanda nila. Ngayong panahon po ng krisis ay pero lang po. Ganon din ang klase ng hirap po nung araw. Ganon din ho ngayon. Wala na akong katapusan. Ang hirap ko. Kinaya ko na lang kahit masakit sa dibdib ko. Ginawa ko lahat para lang sa mga anak ko. Wala akong matulungan. Wala akong mahingian ng pagkain. Kung wala po dyan, wala na rin sa isa yung mga anak ko, wala na rin ako sa isa. Hindi ko mabigay. Hindi ko na namang gagawin ko sa buhay ko. Wala eh. Wala na akong ibang mapapasukan kung wala to. Hindi ako nakatapos sa pag-aaral. Grade 4 lang natapos ko. Sino pa tatanggap sa akin po? Kung sila lang din po. Tinanggap nila po ako alang-alang sa mga anak ko sa trabaho ko. Pinagbutihan ko ang pagtrabaho ko rito para makita nila masipag ako. Pangarap ko talaga makatapos ako sa pag-aaral, makakuha ko ng magandang papasukan. Pangarap ko talaga engineer. Yung pangarap ko na nabalo, hindi ko na matupad yung pangarap ko sa mga anak ko na lang po. Hindi ko na maiisip yun po, may iba pang buhay ko po. Kasi ano lang ho sa akin, parang wala na ho sa akin, patay Malaysia na lang ho. Buhay ko na lang para sa mga anak ko na lang ho. Minsan po, natatakot din ako ba maging katulad nila ako. Nang masakit ho. Nung naranasan ko, yung maranasan sa kanila. Tama na ho yung naranasan ko. Ay naayaw kong gawin sa kanila. Tita ko ho, gusto nila sila kunin. Ayaw ng mga anak ko, kahit hindi nila sila mag-aral. Basta makasama-sama lang ho kami. Sabi ko, hindi naman pwede yun. Kung hindi kayo mag-aaral, pero tayo mangmang. Hindi na ako nakatapos, hindi ba kayo makakatapos? Paano na yung buhay natin? Yung pangarap ninyo, hindi matutupad. Gagayahin ninyo ako magugas ng bote. Magkakaskas-kaskas ng bote. Nak, mahirap ang gugas ng bote. Sa totoo lang, mahirap. Kung kailan sila kunin ng tita ko po, bibigay ko po sila. Bibigay ko po sila para makatapos lang sa pag-aaral po.